ito pa isang pastor. Panoorin nyo, pastor ito ng mga pastor. Pakinggan nyo mga kapatid. Ele é o pastor dos pastores. Eu fui membro das Assembleias de Deus por 52 anos. Descobri este programa. Brod L. estava pregando. O Espírito de Deus me tomou de uma maneira toda especial. É uma oportunidade muito grande. E essa oportunidade está sendo agora. Eu conclamo a todos nossos queridos pastores, principalmente das Assembleias de Deus, a pastores companheiros que eu amo mesmo a todos. Eu gostaria que todos eles pudessem estar aqui para poder ver o que nós estamos vendo aqui. Estamos nos últimos dias, e eu quero dizer, irmão Brodelli, que Deus o abençoe, e ele está sendo aqui, por que não dizer, como um anjo que Deus o enviou para cá. E portanto, Brodelli, quando eu ouvia, quando eu escutava através da televisão, quando eu escutava, quando eu ouvia, porque claro, eu posso ver, eu ouvia ele e o Espírito de Deus se revolvia dentro de mim, e o meu coração se dilatava de tanto amor, apesar de não poder contemplá-lo com os olhos, mas dentro do meu coração, Brod L, a sua equipe está em um lugar todo especial. E portanto estou muito alegre aqui esta noite, e a minha palavra é essa também. Quero estar junto com este companheiro e vamos batalhar pela restauração da verdadeira fé aqui. Deus abençoe. É claro que as minhas palavras não podem traduzir tudo aquilo que está fervendo no meu coração. E eu quero dizer, querido João José, por favor, esta noite não resista mais. Queridos, Deus te abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Naintindihan mo sinabi mo, matandang pastor, mo? Opo, Brother Eli. Napakasarap naman ng mga sinabi niya. Ulitin mo. Tinatawagan daw niya lahat ng mga pastor ng Assemblies of God, sabi niya. Pumunta na kayo rito, sabi niya, tumutulong tayo, konti na lang ang panahon. Sabi mo. Opo, sabi po niya. At yung kanyang kalaban po ninyo, yung Jose, sabi niya, huwag ka nang lumaban. Huwag ka nang lumaban. Konti na lang ang panahon, konti na lang ang oras, darating na si Kristo. Ayun po. Parang ang mabait po ng mga pastor. Nakakatuwa yung matanda na yan. Meron nga kaming usapan sa darating na Webes kung luluobin kasi kung kumbigahin daw na yung mga iba-ibang pastor na kilala niya at magtatanong siya sa akin para maintindihan ng mga pastor yung aral nilang mali kasi marami silang aral na mali, bawal ang baboy, pagkatapos maraming sa Assembly of God pala maraming katarantaduhan din, tapos ano yung mga sinasabi niya, napakarami. Sabi ko, hindi natin kayang matapos ngayong gabi. Mas mabuti po mag-set tayo isang araw. Sige ka, tatawagin ko yung mga pastor. Sabi naman ng isang kapatid, Babeli, alam mo ikaw, dito sa amin, yung mga pastor nagpapapatay. Mag-iingat kayo ka, lumapit yung kapatid na malaki sa akin. Sabi, Dadeli, dati ka akong pulis, sama mo ko. Para meron kang security. Sabi, tapos meron, ito isang kasama ko, Navy naman ito, sama mo kami. Hindi ako, hindi ko sumama. Ako naman hindi ako natatakot dahil sa Pilipinas, maraming ganyan din eh. Sa Pilipinas hindi lang pinapapatay pastor eh. Pati nga mga miyembro ng kalaban nila, pinapapatay eh. Sabi ko ganun eh. Hindi ko lang masabi, hindi nila kilala sa Pilipinas kung sino yung mga ma-influensya nun.
Nag-aalala yung mga kapatid pagka nakikipag-diskusyon ako kasi alam nila meron ditong pastor na sinasabing pinakapatay yung kalaban niya. Hindi nila alam sa atin din, matanda ng tugtugin sa atin yun eh. Ang Diyos naman ang may-ari ng buhay. Sana loobin ng Diyos na kapatid na maliwanagan ng mga tao ito. Salamat sa Diyos. Nakikita mo si Diyos na yakap ako ng matanda eh. Opo, pakita nga po natin yan. Ayun, opo. Para po, Dad Eli, sa tingin po namin, parang mas marami yata mababait na mga pastor dyan kaysa dito sa Pilipinas. Dito kasi, Ay nako, dito yung mga pastor, pagka naipit mo, hindi na kumitibo. Pag naipit mo, hindi nakitibo. Diyan sa atin, matitigat ang buo eh. Akala mo, gagaling eh. Dito talagang mga pastor na nag-aral ito sa seminaryo, pero alam mo, itong mga tao ito, pagka nakita nilang totoo yung sinasabi mo, hindi na sila kitibo, hindi ka na nila nalabanan. Ganun itong mga ito. At alam mo, Sus, para masabi ko sa'yo, mas makatalino ang pastor dito kaysa doon sa Pilipinas. Kasi ang mga itinatalang itong mga to, hindi simpleng mga talata eh. Nangangailangan ka ng malalim na karanasan para sagutin mo lahat at isatisfy mo mga pastor na ito eh. Pero hindi sila nagpipilit na kagaya ng mga pastor dyan na binasa mo na sa Biblia. It is imposible na ang Diyos ay magsinungaling. Yung pastor dyan sa akin, sinabi mo na nga sa Biblia, imposible magsinungaling. Ano naman ang sagot ng mga demonyo? Pakinggan nyo. Nananatwiran kasi si Eliseo Soriano eh. Imposible ka sa Diyos ang magsinungaling. Hindi ang ibig sabihin nun, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Ang pinag-uusapan daw, katangian ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Kung gusto niyang gawin yun, kaya niya. Ang lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Makapangyarihan po sa lahat ng Diyos. Ako talaga, Kita mo yung mga Pilipinong pastor, talagang gago karamihan. Sinabi na ng talata, imposible nga sa Diyos magsinungaling. Mabinigyan ng kahulugan, hindi kaya ibig sabihin nila, hindi niya kaya magsinungaling. Imposible nga kung di ka bugok talaga. Bugok talaga itong mga ito. Ulitin mo nga. Nananatwiran kasi si Eliseo Soriano eh. Imposible ka sa Diyos ang magsinungaling. Hindi ang ibig sabihin nun, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Ang pinag-uusapan daw, katangian ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Kung gusto niyang gawin yun, kaya niya. Ang lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Makapangyarihan po sa lahat ng Diyos. Basahin mo nga ang 6:18 sa English, Sus. that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Impossible ba, Sus? Impossible po. O ano ngayon ang sabi ni Tuko? Pakinggan natin ulit. Nananatwiran kasi si Eliseo Soriano eh. Imposible ka sa Diyos ang magsinungaling. Hindi ang ibig sabihin nun, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Ang pinag-uusapan daw, katangian ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Kung gusto niyang gawin yun, kaya niya. Ang lahat ng bagay, kaya niyang gawin. Makapangyarihan po sa lahat ng Diyos. Ay, gago. Lahat na ng bagay kaya niyang gawin. Napakatarantado talaga itong mga pastor na ito ng kadiliman, no? Nakikita niyo ba diferensya, mga kapatid? Opo. Ako? Kaya, siguro wala naman tayo magagawa na mahigit pa kaysa sa magagawa ng katotohanan. Tayo ay mga subjects lang tayo, kapatid na Luz eh. We have to always remember that we have limitations, but we are always under the powerful hands of the Creator. At mangyayari ang kalooban ng Diyos, ano man ang gawin natin. Ang kalooban ng Diyos, ang makakapangibabaw sa katapusan. Alam niyo, mga kapatid,
kahapon o kamakalawa nasa diskusyon ako. Nakipag-diskusyon ako sa Assemblies of God dito sa Amerika. Dito sa Amerika Latina. Yung isang pastor na nakipag-diskusyon sa akin, nung una, iba yung kadiskusyon ko kahapon o kamakalawa meron pang nauna pa ron. Ngayon, yung naunang pastor na nakipag-diskusyon, dumalo dun sa diskusyon kahapon. Pagkatapos ng diskusyon, ito ang sabi niya. Pakinggan mo, mga kapatid. Irmãos e irmãs, na verdade, o de estar aqui, na posição que esse senhor está, não é fácil. Eu entendo ele nesse aspecto. Mas não tem como você resistir à verdade de Deus. Como dizia, Sabi niya doon, pause mo lang, pinasabihan niya yung pastor na kadiskusyon ko kamakalawa. Sabi niya, nauunawaan ko ang kalagayan mo, sabi niya doon sa pastor. Kasi, naranasan ko rin yan, kasi nakadiskusyon ko nga rin siya naranasan ko rin may kaya. Pero, huwag ka ikang lumaban sa katotohanan ng Diyos. Sabi niya doon sa pastor. Tuloy natin. a vontade de Deus é lutar contra o próprio Deus. Eu posso fazer uma comparação entre mim e o apóstolo Paulo. Por quê? Porque assim como o apóstolo Paulo, eu fui perseguidor deste caminho. Ano ibig na sabihin, mga kapatid, ganito. Isinukumpara ko ang sarili ko kay Apostol Pablo. Kasi si San Pablo lumaban sa katotohanan ng umpisa. Inusig niya ang Iglesia at ang Panginoong Jesus. Ako rin ganun ang ginawa ko, nilabanan ko si Brother Eli. Tuloy natin. Toda honra, toda glória para Deus. Eu quero agora propor para o pastor José João, ou João José, que ele reconhecesse que está errado. E por quê? Porque eu aprendi, pessoal, uma coisa muito importante na educação dos meus pais. Meus pais sempre me ensinaram a reconhecer quando se está errado. E foi isso que eu fiz diante deste homem. Sabi niya doon sa pastor, ang maipapayo ko sa'yo, pastor, tanggapin mo mali ka, sabi niya. Yan natutunan ko sa aking magulang, sabi ng magulang ko, kasi yung magulang niya po, pastor din. Yung nagsasalita na yung tatay niya, pastor din, ng Assemblies of God. Yung lolo niya, pastor din. Yung tatay ng lolo niya, pastor din. Ika-apat na pong henerasyon ng pastor yan Sabi niya, natutunan ko sa aking mga magulang na pagkamali ka, tanggapin mo.
Kaya dapat mong gawin na yun, sabi nga doon sa nakadiskusyon ko ka makalawa, tanggapin mo yung mali ka sa harapan ng taong ito, si Brother Eli, kasi ganun ika ang ginawa ko, sabi niya. Tuloy natin. Gostaria já de anunciar que, como pregador, eu estou à disposição da Igreja de Deus para pregar a verdade de Deus. Ngayon ika, ako yung isang, dati akong pastor, ngayon ika, nakahanda ika ako para naman ipangaral ang katotohanan sa Iglesia ng Diyos. Yan ang sabi niya. So, ibig sabihin, magpapagamit daw siya sa Iglesia para ipangaral ang katotohanan. Kaya yung mga tao nagtayuan, tuntua yung mga tao. Tuloy natin. Kung nakikita nyo mga kapatid, meron diyang nakatayong matanda na naka-colored glasses. Yan pong matanda na yan ay pastor ng mga pastor dito ng Assembly of God. Siya po ay nagtuturo sa mga pastor. Pastor siya. Mahigit na po siyang 80 anyos. Nung makapakinig siya sa akin, na iba ang kanyang pananaw sa buhay. Tumigil siya sa pagkapastor sa Assembly of God. Siya po ay bulag na dahil nagkasakit siya sa mata noong araw. 32 taon na po siyang bulag. Pero nung makapakinig siya sa ating programa sa telebisyon, hindi na ako tumigil, araw-araw inaabangan ko. Tapos nanghihingi pa siya ng mga DVDs. Ngayon, dyan sa diskusyon na yan, meron siyang dinalang 2 pang ibang pastor. Yung pastor na yan para makinig. So, dyan sa diskusyon na yan, marami pong pastor dyan. Dali yung kadiskusyon ko, tapos yung una kong nakadiskusyon, sa kaya, ang pastor na matanda, saka 2 pang pastor na iba. At yung matanda na yan, nanawagan din sa mga pastor na mamaya, kung mapapakita pa natin, mahaba eh. Sige, tuloy muna natin ito isa. A minha igreja é a igreja da Bíblia. Igreja de Deus. Dati kasi Assembly of God siya eh. Sabi niya, ngayon ang iglesia ko ay ang iglesia ng Biblia, ang iglesia ng Diyos. Yun sabi niya. Tuloy natin. Eu quero agora fazer um convite em rede nacional para todos os pastores. Eu gostaria de convidar todos os pastores a confrontar esta verdade como eu fiz e não ser covardes e falar pelas costas. Yun ang maganda. Sabi niya, inaanyayahan ko lahat ng pastor dito sa bansang ito, sabi niya. Harapin ninyo ang katotohanan. Kagaya ng ginala ko hinarap ko si Brother Eli. Kung harap din kayo, inaanyayahan daw niya lahat ng pastor. Yun, sabi niya. Next. Eu convido todos os pastores a desafiar o irmão Eli Soriano, porque a Bíblia responderá. Inahamon ko lahat ng pastor. Harapin niyo si Brother Eli Soriano at sasagutin kayo ng Biblia, sabi niya.
Tuloy natin. Eu quero dizer para vocês que eu estou ansioso por batismo. E quero dizer para vocês que assim que houver o batismo, eu vou iniciar uma carreira muito importante. Ajudar o irmão Eli Soriano a propagar esta verdade e a fazer o que está escrito em Tito 1:11. Me permita, vamos ler. Vamos ler! Há uma necessidade muito grande de fazer isso aqui. Tapar a boca. Porque estão transtornando casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Mas Ang nós sabi niya, precisamos. gusto ko na ikang mabautismuhan. Pag nabautismuhan ako, sabi niya, mag-uumpisa ako ng isang panibagong karir. Sabi niya, tutulungan ko si Brother Eli sa pangangaral ng katotohanan. Sabi niya. Tapos binasa niya yung Tito sa 1:11 na ang kanilang bibig ay nararapat matikom. Mga taong nagsisipang gulo sa buong sambayan, nagtuturo ng mga bagay na di nararapat dahil sa mahalay na pakinabang. Kasi yung mga pastor daw niya, puro pera lang ang gusto. Ayun daw ang gagawin niya, tutulungan niya tayong mangaral ng katotohanan. Sana naintindihan niyo mga kapatid, ano? Dito po sa lugar ko, more or less, kulang 10 pastor na ang nabautismuhan eh. Kulang na sa 10 ang pastor na nabautismuhan dito. Kung nanoobin ng Diyos, meron pang dumarating. Sa kanin po silang sinasanay ngayon para maging mga manggagawa rin natin. Actually, may mga katulong na kami. Din po sa isang lugar dito, mga 3,000 kilometro ang layo dito sa kinalalagyan ko. Hindi pa po ako nakakapunta ron. Ang nagpunta ron, si Brad Warren, yung aking taga-kudkud ng tawag dito, yung papaya, pag naglulumpia kami dyan, si kapatid na Warren. Siya lang ang pinapunta ko ron, pero meron siya kasamang mga taga rito na dating mga nagpapastor-pastor, siya ang kasama niya ron. Ang pinapanood nila yung television, yung tape, etc. Awa ng Diyos, may nabautismuhan na po doon sa lugar na yun at may nabautismuhan na naman uling 5. Tapos meron pong dinodoktrinahan na kulang sa 30. Pero hindi pa ako nakakarating doon sa lugar na yun. Kailangan dito manggagawa. Pati nga yung taga-kudkud ng papaya para sa lumpia, manggagawa na rito eh. Nakakapatid eh. Baka gusto nyo kaming tulungan dito, napakaraming lugar na naghihintay na wala akong maipadala. Dahil kailangan marunong ng kahit papiraso English eh, para magkaintindihan. Hindi naman pwedeng Tagalog. Kaya sabi niyang pastor na yan, na una kong nakadiskusyon, tutulong daw siya. Loobin naman ng Diyos na mangyari. Tapos tuloy natin. Mas nós precisamos da ajuda de vocês, da oração de vocês. Amém! Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém! Amém! Amém!